He works through his illness. It's amazing how much he has struggled with it, and he just continues to lead and pray and to preach. So I think he'll teach us something as he struggles in the hospital. We pray for him. Panalangin ng hiling ng mga Katoliko sa buong mundo para sa agarang paggaling ni Pope Francis. Itong Biyernes, dinala ang Santo Papa sa ospital para magpagaling sa sakit na bronchitis. Magandang hapon, ako si George Cahiles. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Mapapanood din tayo sa Abante Teletabloid sa Sky Cable. Simulan na natin ang weekend agenda. Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo nakipag-meeting kay US Secretary of State Marco Rubio. Usaping West Philippine Sea at ekonomiya, pinag-usapan. Nakabingbing kaso ni dating Manila Mayor Isko Moreno sa Ombudsman, pinaaksyonan ng grupong Citizens Crime Watch. Dengue outbreak, idineklara sa Quezon City. Pope Francis, dinala sa ospital dahil sa bronchitis. At sunod-sunod na record na itala ng BTS member na si Jimin. Isang petisyon ang isinampa sa Korte Suprema para pilitin ng Senado na mag-convene bilang impeachment court at simula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa petisyon, sinabi ni Attorney Catalino Generillo Jr. na hindi pwedeng ipagpaliban ng Senado ang kanilang tungkulin kahit kasalukuyang nakabreak. Dagdag niya, dapat magsimula agad ang paglilitis matapos matanggap ang articles of impeachment. Na-impeach ng mababang kapulungan si Duterte noong February 5, 240 ang kabuang bilang ng lumagda. Gayunman, sinabi ni Senate President Chis Escudero na maaari lamang mag-convene ng impeachment court sa pagbubukas ng Kongreso sa Hulyo. Naka-break ang Kongreso dahil sa nalalapit na eleksyon at magbubukas ng 2 linggo simula Hunyo 2 hanggang tuluyang magsara ang ika-19 na Kongreso. Ayon kay Generillo, ang salitang forthwith sa saligang batas ay nangangahulugang agad-agad. Inudyukan din ni House Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang Senado na simulan na ang paglilitis. Wala pang sagot ang Office of the Vice President pati na rin ang opisina ni Escudero sa issue. Sa unang araw ng Munich Security Conference sa Germany, muling inihayag ng Estados Unidos ang commitment nito sa alyansa sa Pilipinas. Sa pulong ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at US Secretary of State Marco Rubio nitong Biyernes, na pag-usapan nila kung paano palalakasin at pagtutulungan ng dalawang bansa ang usapin ng West Philippine Sea at ekonomiya. Ayon kay US State Spokesperson Tammy Bruce, bahagi ng tinutukoy na economic cooperation ang infrastruktura, critical minerals, information technology at enerhiya kasama ang civil nuclear cooperation. Ang Mutual Defense Treaty of 1951 ang ugat ng US-Philippines Alliance. Ito ang dahilan kaya't regular ang mga joint military exercises at training ng mga hukbong sandatahan ng dalawang bansa. Nakasaad din sa kasunduang ito ang pagtutulungan sa panahong may banta sa seguridad ng bawat isa. Pinaaksyonan ng Citizens Crime Watch ang nakabingbing kaso sa Ombudsman ni dating Manila Mayor Isko Moreno. Yan ang weekend agenda report ni Just Ignacio ng Abante Radio. Pinaaksyonan na ng anti-crime group na Citizens Crime Watch sa Ombudsman ang umano'y matagal nang nakabinbin na demanda laban kay dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Kaugnay ito sa pagbenta umano ng ilang ari-arian ng dating alkalde sa Maynila. Sa pulong balitaan nitong Sabado sa Kamuning Bakery sa Quezon City, sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio na nagsiyasat sila tungkol dito, base na rin sa reklamo ng mga vendor sa Divisoria Public Market. Ni-research po namin kung ano itong mga properties na ito.
At nakita po namin, online search lang naman, na 2022 pala ay mayroon ng demanda ito sa Ombudsman for graft against Mayor Isko. At that time, he was running for president. Ayon pa kay Topacio, nakita rin nila na meron ng isinampang graft case laban sa dating yorme ng lungsod na ifinail noong kasagsagan na tumatakbo siya bilang Pangulo noong 2022 presidential elections. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin silang nakitang aksyon tungkol dito. Panawagan ni Topacio sa ombudsman, baka pwede anya itong maaksyonan dahil dumarami na anya ang mga reklamo at ari-arian ang nasasangkot. Para sa Weekend Agenda, Just Ignacio, Abante Radio. Sinikap ng Billionaire News Channel na makuha ang panig ni dating Mayor Isko Moreno ngunit hindi pa siya sumasagot o nagpapaunlak ng pahayag. Nakapagtala ng ash fall sa Negros Occidental kanina matapos magbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang ash emission ay nangyari kaninang 2:32 ng hapon at tumagal ng 8 minuto. Naglabas ang bulkan ng isang grayish plume na may 1,500 meters mula sa summit crater ng bulkan. Ang ashfall ay na-report sa barangay ng Abuanan, Binubuhan, Dulao, Ilihan, Maaw at Mainom sa Bagos City. Nananatiling nasa alert level 3 ang Bulkang Kanlaon. Nagdeklara na ng dengue outbreak sa Quezon City. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, ang deklarasyon ay matapos masawi ang 10 individual dahil sa sakit sa nakalipas sa 2 linggo. Kabilang sa 10 ito ang 8 menor de edad. Ayon kay Belmonte, idineklara ang outbreak hindi para magdulot ng takot at panik sa mga residente, kundi para maiwasan ang paglala nito. Batay sa latest data ng Department of Health as of February 1, umabot na sa 28,234 ang kabuang bilang ng mga kaso ng dengue sa bansa. 40% ang itinaas nito kumpara sa nakalipas na taon. Mula January 5 hanggang 18, nakapagdala ang DOH ng 15,088 cases. Patuloy ang pagpapaalala ng DOH sa publiko na magpakonsulta ng maaga at suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Pinapayo rin ito ang self-protection gaya ng paggamit ng mosquito repellent lotion at pagsusuot ng pajama at mga damit na may mahabang manggas. Sa kabila ng hinaharap na hamon, pinili ni Vice President Sara Duterte na magpahinga at magbanding kasama ang kanyang kapatid na si Kitty Duterte. Ipinasilip ng magkapatid ang kanilang biyahe sa social media. Bilang isang Gen Z, ibinahagi ni Kitty sa kanyang mga follower ang pagbisita nilang mag-ate sa Japan sa pamamagitan ng snaps at reels. Game na game naman ng Vice Presidente sa pag-post habang tinitikman ang culinary delights ng Japan. Itong February 5, inimpeach ng Kamara si VP Sara kaugnay ng umano'y maling paggamit ng pondo ng gobyerno at pagbabanta sa buhay ng first couple at ni House Speaker Martin Romualdez. Haharapin naman niya ang impeachment trial sa Senado matapos ang May elections. Kahit lampas 3 dekada na ang relasyon, dapat lang na may oras pa rin para sa isa't isa ang loving couples. Para sa first couple ng bansa, Wednesdays ang sacred date day nila. Exception sa Wednesday schedule ang romantic Valentine's dinner. Proud na ipinakita ni First Lady Liza Araneta Marcos sa kanyang SOCMED account ang date nila ng Pangulo. Caption na nakapulang First Lady, "Dinner with my Valentine, grateful for us." Cashless, contactless toll collection ipatutupad sa Marso. Ang detalye alamin sa pagbabalik ng Weekend Agenda. Muling ipatutupad ng cashless o contactless toll collection sa mga pangunahing expressway simula March 15. Ayon sa Toll Regulatory Board, ito ay matapos ang ilang buwang dry run ng contactless transaction program. Anang TRB, ang mga gumagamit ng toll expressways ay kinakailangan magkaroon ng valid ETC device o RFID sticker na nakakabit sa kanilang sasakyan. Ang pagpapatupad ng cashless o contactless toll payments ay inaasahang magpapabilis sa daloy ng trapiko sa lahat ng toll plazas gamit ang ETC system.
Ang mga sasakyang walang valid ETC device o RFID sticker ay papayagang pumasok sa toll lane o toll plaza at kakabitan ng device o sticker. Pero bibigyan sila ng Land Transportation Office sa pamamagitan ng kanilang deputized personnel ng Temporary Operators Permit o show cause order bilang paglabag sa no valid ETC device, no entry. Ipinaliwanag ng TRB na ang mga dedicated toll lanes para sa cash-paying motorists ay madalas na nagiging dahilan ng matinding trapiko dahil sa mahabang pila ng mga sasakyan. Kaugnay ng balitang yan, makakasama natin sa linya ng telepono si Julius Corpus, ang tagapagsalita ng Toll Regulatory Board. Magandang hapon, Julius, at maraming salamat sa oras para ipaliwanag itong contactless transaction sa tollways. Sir George, magandang hapon po at sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybay dito sa inyong programa sa Radyo Pilipinas. Isang magandang hapon po sa lahat. Okay, sir, nasa Billionaire News Channel po kayo. Linawin lang natin na Julius, no, starting March 15, wala ng cash lane sa mga toll plaza. Tama po? No, yan po ang announcement na ating binigay. Starting March 15 ay hindi na po natin ay inaasahan po natin na ang lahat ng ating motorista gumagamit ng expressways ay sana'y meron na silang RFID naka-install sa kanilang mga sasakyan. So magbuhat po ngayon at sa bagong March 15, hinihikayat po natin silang muli na sana naman po ay magpakabit na ng RFID sticker. Unang-unang mga bagay po, Sir George, libre naman po yung sticker, walang bayad. Wala ring minimum maintaining balance na required para dyan sa sticker na yan. At ang load na kailangan lang naman po nilang ilagay ay yung tamang load lamang upang mabayaran yung toll fee na gagamitin nila sa kanilang paggamit ng ating expressways. Ang ating pong mga motorist ngayon na gumagamit ng expressway, Sir George, 97% po meron ng RFID sticker or ETC device. 3% more or less na lamang po ang patuloy pa rin medyo gumagamit ng cash. Kaya't hinihikayat po namin sila na mag-switch na sila sa RFID. Pero kung mapapansin niyo po, Sir George, di ba, yung cash lane kung saan sila ngayon pinapayagan pa na dumaan, yung wala, ay parate mahaba ang pila. At kung minsan nagiging sagabal dun sa daloy ng trapiko patungo ng mga ETC lanes natin. Kaya para magamit naman ng mas maayos at ma-optimize yung ating mga toll plazas at toll lanes na ginagamit sa cash lane, ay ipinatutupod na po muli, i-re-implement na muli yung ating cashless and contactless toll collection. So Julius, sa March 15 at wala pa ring RFID o ATC yung mga sasakyan, saan pupunta yung motorista kung sakaling nasa expressway na sila? Papapasukin naman po sila, Sir George. Subalit, unang-una, pagbabayaran sila ng toll fee in cash pa kung lugar, no? Pangalawa, ay yun nga, yung LTO deputized enforcers po, either i-issuehan sila ng temporary operators permit or a show cause order sa paglabak ng ating JMC na kung saan ay wala silang valid ETC, no entry under the Joint Memorandum Circular. At ayaw naman po natin sila sanang mapatawan ng ganyan mga penalty. Kaya't may panahon pa po na magpakabit sila, di ba, Sir George, from today up to before March 15. Mahaba-haba pa yung panahon. At napakarami pong installation and loading centers na inihahanda at na nandyan po ng ating mga operators, toll concessionaires at mga RFID providers para maging kumbinyente sa ating mga motoristang magsiswitch na sa RFID at magpapakabit na ng RFID. Julius, magkano na ba yung penalty sa paglabag sa no valid ETC device, no entry? Opo, yung no valid ETC, no entry, pagka lumabag po kayo dyan, under the JMC na ang magpapatupad naman po niyang penalty niyan ay yung LTO is 1,000 for the first violation, 2,000 yata po sa second violation at 5,000 sa third violation. So ayaw naman po natin silang mapatawan ng ganyang mga penalties, kaya nakikiusap po kami
nakikisumamo kami sa inyo. Magpakabit na po kayo ng ETC ninyo, ng RFID ninyo, nang sa ganon mas magiging maayos ang pagpasok at paglabas ninyo sa ating mga expressways starting March 15 at hindi maabala ang biyahe ninyo. Pang-load na rin yun ng kanilang RFID, 1,000 pesos for first offense. Pero Julius, sa ngayon ba, may interoperability na ba yung mga sistema sa iba't ibang toll operators? Can you tell us? Ang interoperability phase po natin ngayon is that you can have one RFID, cross-enroll nyo lang sa pagka gusto nyong magamit yung kabila. Pero magme-maintain pa rin ng dalawang accounts, Sir George. Okay. No? So, pwede na po yung isa lang, pero i-cross-enroll lang. Kung gusto nyo, kunwari, auto-sip ang pinakabit ninyo, Okay. i-cross-enroll nyo lang sa easy trip yan, pwede po yan. Kaya lang, ang dalawa pa ring accounts ang i-maintain ninyo upang makapag-load dun sa dalawang accounts na yon. So, ibig sabihin, 2 accounts, 1 device. Ganun ba? Ganon nga po yun. Pwede na po yun. Available na po yun. At ang inaayos po natin ngayon, patungo tayo dun sa one device, one account. Alright. Kumbaga. Kailan naman natin expect yan, Julius? Kasi mas convenient sa ating mga motorista yan. Ano po, Sir George, tama kayo. No? Kami rin po umaasa na sana po sa lalong madaling panahon. Subalit may mga issues po kasi na inaayos pa ng ating mga concessionaires, mga operators. Nang sa ganun, pagka pinatupad yan, ay wala na hong sabit. Wala ng problema na mararanasan pa. Alright, maraming salamat, Julius Corpus, tagapagsalita ng TRB. Nakalikom ang Bureau of Customs ng higit 931 billion pesos noong 2024. Naabot ng BOC ang kita na ito sa kabila ng mas mababang baseline sa 2024, dulot ng pagbaba ng taripa sa bigas at piling electronic vehicles. Pati na rin ang pagpapaliban ng mga priority reforms gaya ng excise tax sa pickup trucks sa ilalim ng Capital Market Promotion Efficiency Act. Lumampas sa kanilang itinakdang revenue target ang ilang pantalan, kabilang ang Legazpi, Tacloban, Ninoy Aquino International Airport, Clark at Cagayan de Oro. Bukod dito, nakalikom ang BOC ng karagdagang 2.71 billion pesos mula sa post-clearance audits at voluntary disclosure applications, habang umabot naman sa 13.238 billion pesos ang kita mula sa Tax Expenditure Fund sa mga importasyon ng gobyerno. Noong 2024, naglunsad ang BOC ng iba't ibang patakaran at inisyatiba upang gawing mas episyente ang proseso ng pagbabayad at pagbutihin ang karanasan ng mga stakeholder. Pinalakas din ng BOC ang sistema ng pagbabayad nito sa pamamagitan ng mga estratehikong pakikipag-ugnayan. Kasalukuyang nasa ospital si Pope Francis dahil sa sakit na bronchitis. Nitong Biyernes dinala siya sa Agostino Gemelli Hospital sa Rome. Ayon sa Vatican, 3 araw na hindi makakadalo ang Santo Papa sa kanyang pampublikong aktibidad habang siya ay nagpapagaling. Simula pa noong kalagitnaan ng December 2024, nakararanas na ng mga problema sa paghinga ang 88-year-old na Santo Papa. Sa kabila ng kanyang karamdaman, nanatili siyang abala sa kanyang mga gawain. Bago tumungo sa ospital noong Biyernes, dumalo pa siya sa ilang pulong kabilang sa kanyang mga kinaharap o hinarap ay sina Mark Thompson, ang CEO ng Cable News Network o CNN, Robert Fico, punong ministro ng Slovakia, Cardinal Luis Antonio Tagle at isang Catholic philanthropy group mula Puerto Rico. He works through his illness. It's amazing how much he has struggled with it, and he just continues to lead and pray and to preach. So I think he'll teach us something as he struggles in the hospital. We pray for him. Pabatid sa mga motorista, inaasahan ng pagtaas ng presyo ng langis sa susunod na linggo. Dagdag na 45 to 75 centavos kada litro sa gasolina, 30 hanggang 60 centavos kada litro sa diesel at 15 to 30 centavos naman kada litro sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang tumitinding tensyon sa Middle East at ang US sanctions laban sa Iran at Russia ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
Wagyang Gilas Pilipinas laban sa host team Qatar kaninang madaling araw. Ito ang unang laro ng ating national team sa second Doha International Cup. Come from behind ang panalo ng final score na 74-71. Pinangunahan ni Justin Brownlee ang 14-5 run sa fourth quarter kung saan humabol at lumamang ang mga Pinoy 70-69. Pinagtulungan naman ni Dwight Ramos at Scotty Thompson na ingatan ang lamang at masiguro ang panalo. Bago ang tagumpay sa court, may ibang nagpakaba sa ating national team. Sa Facebook reel ni Calvin Oftana, kasama niya sina Junmar Fajardo, EJ Edu, CJ Perez, Kevin Kiambao at Mason Amos nang bigla na lang tumigil sa pagitan ng dalawang floor ang kanilang sinasakyan na elevator. We survived? We survived. We survived. Thank you, thank you. Thank you, brother. Salamat sa hotel staff na tumulong sa players nating makaiskapo. Mamayang alas 11 ng gabi makakatapat ng mga Pinoy ang Lebanon at Egypt naman sa Lunes. Tutuloy ang Gilas Pilipinas sa third window ng FIBA Asia Cup qualifiers pagkatapos ng Doha Cup. Ito ay kahit qualified na ang Gilas sa 2025 FIBA Asia Cup. Sunod-sunod na record ang naitala ng solo outing ni Jimin ng BTS. Alamin sa pagbabalik ng Weekend Agenda dito sa Billionaire News Channel. Ang kanta pero hindi pwedeng ihuyo ang K-pop idol na si Jimin ng BTS. Sunod-sunod na record ang naitala ng solo outing ni Jimin. Number 17 din ito sa UK Official Singles Chart this week. Pang 24 weeks na ng WHO sa UK charts. Certified gold na ito sa UK, ibig sabihin ay nakabenta ng higit 400,000 units ang kanta. Ito ang pinakamahabang itinagal ng isang K-soloist song sa UK charts ngayong dekada. Patunay daw ito ng lumalawak na influence ni Jimin sa international music scene. Pangdepensa lang naman, ang US-Philippine military exercises ang tinutukoy ng isang US State Department spokesperson nitong Sabado. Natural lang daw sa mga magkakaalyado na magtulungan na ma-maintain ang force readiness at mapanatili ang regional security. Ito ang komento ng opisyal ng US sa pag-uudyok sa Pilipinas ng Defense Ministry ng China na paalisin na ang Typhoon Intermediate Range Missiles ng US. Conventionally armed ang Typhoon missile system at hindi magagamit ng may nuclear payload. Pansamantalang nakapwesto sa bansa ang US missile capabilities dahil sa umiigting na banta sa seguridad sa rehiyon. Ang Tomahawk cruise missiles na nakakasa sa mga launcher ay kayang magpatama ng target sa China o Russia mula sa Pilipinas. Ang SM-6 missiles naman ay kayang patamaan ang air o sea targets na higit 200 kilometro ang layo. Itanggi ng Pilipinas na nangako silang tatanggalin ang Typhoon missile system tulad ng sinasabi ng China. Higit 500 couples ang ikinasal sa isang libreng mass wedding ceremony sa Los Pinos, Mexico City noong Araw ng Mga Puso. Tumayong maid of honor si Mexico City Mayor Clara Brugada habang masayang ipinagdiwang ng mga mag-asawa ang kanilang pag-iisang dibdib. Ang libreng seremonya ay naging kaaya-ayang option para sa mga naghahangad makatipid dahil ang wedding licenses sa lungsod ay nagkakahalaga ng $78 hanggang $481. At yan ang ating weekend agenda ngayong Sabado. Ako si George Cahiles. Sa bawat issue may anggulo at ang balita may agenda.